makinig at panoorin ang totoong kwento at karanasan na nababalot ng kababalaghan. Ang kwentong ito ay totoong karanasan namin ng aking partner noong minsan nagbakasyon kami sa aming probinsya sa lungsod ng Hinatilan, Cebu. Kadalasan pag umuwi kami ng partner ko sa probinsya ay hindi kami sumasakay ng bus kasi masyadong mahaba ang biyahe. Kung magbubus, siguro aabot ito ng 5 hanggang 6 hours bago mo marating ang Hinatilan. Lalo na kung galing ka ng Cebu City, pero depende pa rin yun sa driver ng bus kung gaano kabilis magpatakbo. Kaya kadalasan ay nagmomotorsiklo lang kami at bumabiyahe kami sa ng madaling araw o minsan sa gabi para makaiwas sa traffic sa daan at nang mabilis kaming makarating. Bago ko po simulan ang kwento ay hihingi muna ako ng pabor sa inyo upang i-like at i-follow niyo po ang page ko. T5V Explorer TV. So simulan na natin. Umuwi kami noon ng probinsya kasi fiesta sa aming lungsod at noong pagka-uwi namin, maayos naman ang lahat hanggang sa narating na namin ang lungsod ng Alegria. At dito na rin nagsisimula ang unang pangyayari. Bago kami umuwi ay sinabi na ng partner ko na pagkadating naman ng Alegria ay dadaanan muna namin ang sementeryo at puntod ng kanyang lola kasi noong araw na yun ay death anniversary ng kanyang lola. Pero dahil sa lakas ng pagpapatakbo ko ay di ko na rin napansin na nadaanan ko na pala ang sementeryo kung saan nakalibing ang lola ng partner ko. Pagkalagpas namin mismo sa sementeryo ay doon na nagsimula ang unang kababalaghan. Nakaamoy ako ng sobrang tapang, parang halimuyak ng isang bulaklak. Noong time na yun ay nakamask naman ako pero amoy na amoy ko pa rin ang matapang na amoy ng isang bulaklak. Nagmasid-masid ako sa paligid na dinaanan namin ngunit wala naman akong nakitang bulaklak o kahit punong kahoy na maaring pinagmula ng amoy. Akala ko, ako lang nakapansin ng amoy na yun nang biglang nagsalita ang partner ko kung nakaamoy rin ba ako ng bulaklak. Sinabi ko sa kanya yes, amoy na amoy ko eto dahil sa sobrang tapang. Sabay sabi niya sa akin na yung amoy na yun ay pariho sa amoy nung nagparamdam sa kanya yung kanyang lola. Kasi siya daw ang pinaka-close ng kanyang lola nung ipa'y nabubuhay pa, kaya noong namatay na eto ay nagparamdam agad eto sa kanya at paulit-ulit niya naamoy yung halimuyak ng bulaklak na kapareho sa naamoy namin. Bali kaya pala namin naamoy yun ay dahil nakaligtaan namin daanan at magsendi ng kandila sa puntod ng kanyang lola. After na fiesta ng Hinatilan ay agad naman kaming umuwi ng partner ko. Alas 10 na ng gabi kami bumabiyahe, hindi namin inasahan na yung pagka-uwi namin ay dito na pala magsisimula ang nakakatakot na pangyayari. Noong malapit na kami sa lungsod ng Barili, ay agad kong napansin na sobrang hina pala ng headlight ng motor ko at medyo madilim ang daan doon dahil wala masyadong poste o ilaw malapit sa daan. Kaya naisipan kong makisabay sa ibang motorista, hanggang sa may dumaan na isang cutscene pula. At doon tuwang-tuwa kami ng partner ko dahil hindi na namin puproblemahin ang madilim na daan. Agad namin sinundan ang cutscene pula. Sobrang ganda ng cutscene pula na para ba itong kumikintab-kintab ang kanyang kulay. Habang nakasunod kami sa cutscene pula, ay napag-usapan namin ito dahil pariho pala kami na-amaze ng partner ko sa ganda ng cutscene pula. Hindi namin namalaya nang biglang dumaan kami sa dalas-des na daan. Doon bigla akong kinabahan at parang nabingi yung tenga ko nang hindi ko maintindihan. Nakita ko ang napakagandang kalsada na kulay itim at napakaliwanag na ilaw sa may gilid. Lalo akong kinabahan kasi kabisado ko naman ang daan ng Barili at alam kong wala naman itong ibang daanan. Ngunit yung daan na nakikita ko ay iba at sobrang perpekto ito at napakaganda. Hanggang sa napansin ko na parang paulit-ulit lang ang aming dinaanan. Napansin ko rin na walang bahay akong nakikita malapit sa daan maliban sa waiting shed na puti at wala rin ibang sasakyan maliban sa aming motorsiklo at sa cutscene pula. Nanginginig na ako sa takot nang mapansin ko na yung waiting shed na puti ay paulit-ulit kong nakikita. Sa sobrang takot ko noong time na yun ay hindi ko na alam kung tama pa ba ang pagdadrive ko ng motorsiklo kasi palagi na lang akong nag-change gear kahit hindi naman dapat. Alam kong may mali na nangyayari pero hindi ko ipinaalam sa partner ko kasi baka matakot lang din siya. Biglang nagsalita yung partner ko na may nakita di umano siyang isang malapalasyong bahay na kulay puti sa kabilang side. Sobrang laki ng bahay at napakaliwanag di umano ng paligid, meron etong malaking swimming pool. Hindi ko na tiningnan ang bahay na sinasabi ng partner ko sa sobrang takot, instead nagpokus na lang ako sa pagdadrive upang hindi kami ma-accident. Sabi ng partner ko na yung bahay na puti ay paulit-ulit niyang nakikita. Doon medyo nabahala na kami at sobrang nanginginig na sa takot. Naisip ko sa time na yun na baka pinaglaruan kami ng tekbalang kaya gusto ko sanang huminto at baliktaran ang damit na suot ko kaya lang hindi ko magawa sa sobrang kaba. Nagpatuloy kami habang nakasunod pa rin sa cutscene pula.
At that time ay may pagdududa na ako na baka engkanto yung driver ng cutscene pula kaya hininaan ko ang takbo ng aming motorsiklo upang makaiwas sa cutscene pula. Pero hininaan din ng cutscene pula ang takbo niya na para bang hinintay kami. Kaya ayun nilakasan ko na lang ang pagpapatakbo upang makapag-overtake sa cutscene pula. Pero tumakbo din ng malakas yung cutscene pula na pang-ayaw niyang maunahan. Kaya hininaan ko ulit ang pagpapatakbo ko pero ganun pero hininaan din ng cutscene pula yung takbo niya na para bang ayaw talaga kaming lubayan. Sa sobrang takot ko ay agad kong naisipan na magdasal ng ama namin at kung ano-ano na lang na dasal na alam ko. Paulit-ulit ko itong binanggit sa aking isipan. Hanggang sa bigla gumebwe yung cutscene pula at sa wakas na naunahan na namin. Habang nasa unahan na kami ng cutscene pula at pinagmamasdan ko naman eto sa side mirror ko nang bigla eto nawala. Nanginginig at tumayo ang balahibo ko noong time na yon. After a few seconds nang biglang nakabalik kami sa tunay na daan at agad naming napansin ang ibang mga sasakyan. Napakarami palang bumabiyahe sa time na yon. Nakita na namin yung boss at iba pang mga sasakyan. Bigla akong nakahinga ng maluwag dahil alam kong safe na kami. Unti-unti na rin nawala ang kaba sa dibdib ko. Pagkadating namin ng Naga ay agad kaming nagpahinga sa may 7-Elevens at nagpag-usapan namin ang kakaibang experience. Doon ko na-realize na higit sa lahat ay wala nang ibang mas makapangyarihan sa Panginoong Hesus at sa pagdadasal. Dito na po nagtatapos ang totoong karanasan namin at ang aming kwento. So kung nagustuhan nyo ang ganitong usapan, huwag po kayong mayang mag-iwan ng inyong komento para malaman ko din kung saan nakarating ang video na eto. Kung mayroon din kayong karanasan tulad nito, i-comment nyo lang below. For more videos update, just hit the notification bell. Maraming salamat and bye for now.